Well, happy Monday guys. It is Monday afternoon. Gusto ko lang i-address yung parang may nagtanong sa akin na bakit ngayon parang ready na akong mag-open up, ready na akong mag-share tungkol sa mga situations sa family, situations sa relationship. So, yun lang, gusto kong i-address yun. One of the reasons siguro kung bakit nakakapag-share na ako, and it's a very important factor na naka-move on na ako. Kasi dati hindi ako makashare, hindi ko masabi yung mga situations like yung hindi namin pagkakaunawaan ng family ko, yung hindi namin pag-uusap ng stepdad ko at ng nanay ko, mga kapatid ko. Hindi ko siya ma-share kasi I'm holding back, yung parang hindi pa ako ready tanggapin na ganun yung sitwasyon. So may in denial situation ako, in denial stage, na parang gusto kong mapaniwala yung sarili ko na okay kami, gusto kong mapaniwala na walang problema. Pero dumating na ako sa point na tanggap ko na. So wala na ako sa stage na nag-hope na ako na okay kami, na magkakausap kami, magkakasama kami, na matatanggap nila yung sitwasyon ko, matatanggap nila yung relationship namin ng asawa ko. So, tapos na ako doon sa stage na yun. Tapos na ako sa pag-hope. Tapos na ako sa pag-pretend, yung mga ganon. Kasi dati, like, i-invite ako ng mami ko na magkape kami or mag-lunch kami na sasabihin niya sa akin, tayo lang. Pero in reality, kasi ayaw niya na kasama yung asawa ko. Dumating na ako sa point na nasabi ko na rin na kung hindi invited ang asawa ko, hindi ako sasama. So, parang nasa punto na ako na parang kausapin niyo ako, magkita tayo kapag handa na kayong tanggapin ng asawa ko. Kasi parte na siya ng buhay ko. At forever yon, hindi na yon mawawala. Kahit ano pa yung magiging problema namin bilang mag-asawa, hindi mawawala na mag-asawa kami. So, kung hindi nila tanggap ang asawa ko, then ayoko makipagplastikan. Ayokong isipin na ayokong lumabas na nakangiti, na pretend na okay ang lahat. When in reality, nagpapastikan. Alam ko naman yung katotohanan na ayaw nila sa asawa ko. Alam ko yung katotohanan na hindi nila gusto yung mga stepchildren ko. Marami, ayokong mag-pretend. Ayoko din naman na parang okay ako kung paano nila i-treat yung relasyon namin mag-asawa. Ayoko nang i-tolerate. So, nasa punto na ako na enough is enough. Hindi ko na ito-tolerate na parang etchapuera ang asawa ko. Hindi ko na ito-tolerate na parang invisible lang na may asawa ko. Yes, tanggap ko. Alam ko na hindi nila tanggap ang relasyon namin. Tanggap ko na hindi nila tanggap ang asawa ko. Hindi perfecto ang asawa ko. May mga pagkakamali ang asawa ko. Pero sa aming relasyon, sa aming marriage, pareho kaming nagkakamali. Pareho kaming nakakagawa ng hindi dapat. At pareho kami nakakapagbitaw ng mga salita na hindi dapat. We are both learning as individuals. We are both learning as couples. And para sa akin, ng isang magulang dapat nakasuporta, nakagabay. Hindi dapat sila yung magiging reason para tuluyang mag-away, maghiwalay. No, dapat sila yung gabay. Especially since dumaan din naman sila sa stage na getting to know each other, na nag-asawa, tapos first time na nagsama sa isang bubong, may mga bagay na nalalaman tungkol natutuklasan sa isa't isa. So, yun ang sagot sa katanungan kung bakit ngayon nakakapag-open up ako, na i-share ko, kasi naka-move on na ako. Hindi na ako nagpre-pretend. Ayoko nang i-tolerate ang mga bagay na hindi dapat tino-tolerate, especially
Kasi napag-aralan ko na at natutunan ko na sa marriage, kayong mag-asawa, lagi kayong magkakampi. May mga bagay na hindi kayo pagkakaunawaan, pero dapat lagi kayo on the same page, lagi kayo ang magkakampi. Never kayo magiging magkaaway. Kasi in the end, kayo pa rin ang magkakasama. Ang mga anak, lalaki yan, magkakaroon ng sariling buhay, mga magulang, they have their own life. Mga kapatid, may mga sariling buhay. Mga kaibigan, may sariling buhay. Pero kayong mag-asawa, buhay ninyo ang isa't isa. Kahit gaano pa kayo katagal magkasama. And you will have your individual lives. But your life together will always be forever. And dapat ganun sa isang marriage, sa isang pagmamahalan. So, yun po. Gusto kong i-address yung issue na yun. Hindi issue, parang tanong kung bakit ngayon nakakapag-share na ako. Kung bakit ngayon hindi, yung parang very transparent na ako sa mga katotohanan. May mga bagay pa na i-share ko. Dapat sa akin manggaling. Wala dapat, hindi ako dapat pangunahan ng ibang tao. May mga tao na may alam tungkol sa buhay ko, may mga eksena sa buhay ko na alam nila na hindi ko pa na i-share. Sana bilang isang respeto, bilang isang tao, respeto sa akin bilang tao, respeto sa akin bilang at sa buhay ko yon, hayaan nyo na ako ang sa akin manggaling ang lahat ng bagay. Huwag ninyo akong pangungunahan. Unti-unti i-share ko because I am becoming transparent and open to everybody. Yun lang po. Gusto ko lang yung sagutin yung isang tanong na yun. Thank you for asking. Ibig sabihin, curious means na interested, na it means that somehow you're learning with me, you're learning with us, you're also you're accepting my my flaws, you're accepting our flaws as a couple. So salamat salamat sa tanong, salamat sa concern. Again, gusto ko lang po sana ipaalala, kung ano man ang alam ng mga ibang tao tungkol sa buhay ko, hayaan niyo po sana na sa akin manggaling mismo. Huwag niyo po akong pangungunahan dahil hindi po yun tama bilang respeto sa isang tao. Thank you ulit po sa panonood. Until next time.